Present, sir. Present. Okay, sir. Sir Castuera, Rinaldo. Sir Castuera. Wala ba si Sir Castuera? Nakita ko po kanina, sir. Nandito na ba siya? Sige, magsabi na lang siya pag nandito na. Opo, sir. At nakita ko na rin yun. Sir Gomez, nandito na rin ba? Okay, Dito na po, sir. Present po. Si Sir Roldan. Proceeding po, proceeding. Sige po. Magsabi na lang po kung nandito na sila. Bakers, Abordo, Pauline, nandito ba? Present, sir. Okay. Bernardes. Present po. Okay. Caron, Jennifer. Caron. Wala pa ba? Disuyo, Rika. Where are you, Ma'am Disuyo? Karin Rebidad. Karin Rebidad. Tawag ko na ba si Ma'am Rebidad? Disuyo, wala. Pelicano, Romilibi. Present po, sir. Okay, so dalawa ang kulang sa inyo. Sa electronics, electrician group, Robledo, Junel. Dito, sir. Okay, thank you, sir. Ralph, Marlon, Tita Sol. Present po, sir. Okay. Buling, Herbert. Buling, Herbert. Asan si Sir Herbert Buling? Wala. Diuna. Jason. Nandito ba si Sir Diuna, Jason? Sir Diuna, where are you? Nebres, Sigfred. By the way, Sir Ralph, kilala mo ba ito si Sir Nebres? Kasi parang ilang webinar na minsan di nag-attend ng webinar. Personally, sir, hindi ko po kilala si sir. Pero minsan nagre-response naman po siya dun sa GC namin. Oo nga. Sino po ito? Si Ma'am Rebidad? Charlene Rebidad? Yun, nagre-response ba sa group nyo, Sir Kitasol? Yes. Yes po, sir. Kaya lang today, hindi pa po sila nag-online ata. Hindi pa nagsising dun sa GC. Kaya nga, ganito ang problem ni Sir Nebres. Ni isang output, wala pa siyang sinusubmit. Facility sa data gathering, TNA, session plan, CBLM. Paki-inform, sir. Yes, sir. Sa GC nyo. Apo. Paki-inform. Ano paki-inform? Okay. Kagaya ngayon, nandito tayo, wala pa siya. Okay. Paki-inform na lang, sir, Sir Kitasol. Okay. Yes, sir. Opo. Next is tourism group. Blanca, nandito ba? Blanca, Rhea? Dito po, sir. Okay. Realizan, Janice? Present po, sir. Okay. Revidad, Charlene? Charlene Revidad? Kanina nakita ko na yun Anyway, nakita ko na yun kanina. Laborgio, Andre? Present po. Boneo, Jacqueline? Nakita ko Present na. po. Okay, nandito. Yung halo-halo group nandito, pero mayroon silang kulang na isa. Sino ba? Erlano? Nandito ba si Erlano? Wala siya ngayon dito. Okay, so paki-inform po nung mga hindi regular yung attendance
especially sa mga webinars natin. Kasi nire-record po ang attendance ninyo for every webinar. Kasi yan po yung basis ng scholarship ninyo, yung webinar. Okay? Paki-relay na lang po doon sa mga hindi nag-attend na kailangan nila mag-attend kasi marami na dito may mga absents. Okay, reminders po. May mga hindi pa nagsusubmit sa output ng plant training session until now. May mga kulang pa. Paki-update po. Kasi magdadagdag na naman tayo ng panibagong competency. Yung unang competency ay hindi pa tapos. Okay? So, as I have posted kanina, sa Monday po, ang ma-report po is yung tourism group. Tourism ba? Tourism and fashion group. At saka electrician and electronics group. Sa Monday po kayo magre-report. Now, ang problem is, how about the bakers group? Paano kayo sisingit sa Monday? Asan yung mga bakers? Baker group. Asan kayo? Sino ba yung, Ma'am Caron? Nandito ba yung leader? Sino yung representative ng bakers group? O, paano tayo sa Monday? Kasi dapat ngayon kayo nandito. Kasi naka-schedule tayo eh. Ganito po kasi, 5 groups kayo. Hindi naman pwedeng kung Tamili Day ka mo ready nyo yan, next week ka mo, paano naman yung ibang grupo? 5 po kayong group na kailangan namin i-cater. Okay, so ang agreement natin, sa Monday, pupunta kayo dito sa amin. Bakers. Narinig ba ako ng mga bakers group, mga bread and pastry? Yes po, sir. Pero umaga, dapat tapos na tayong umaga. Hindi na tayo abutan ng hapon kasi 2 grupo ang ikikater ko. 2 grupo. Tig-isa kasi kami niyan ni Sir Elmer. Yung itong electrician and electronics group sa akin ito. Si tourism and fashion group kay Sir Elmer. Ang problema, may backlog ako sa dressmaking. So ang mangyayari niyan, pagpunta dito ng dressmaking, magde-demo na kayo. Magde-demo na kayo. Kasi ito sa electrician electronics group, kailangan ko din itong i-consider sa Monday. Alangan naman, i-move ko yung schedule ng electrician kasi magre-report yung bakers group. Hindi po pwedeng ganoon kasi may schedule po tayong sinusunod. Sana maintindihan ng mga bakers group na kailangan ko rin i-priority yung naka-schedule sa Monday. Okay po ba? Naintindihan po ba ako? Mga sir, mga ma'am? Yes po, sir. Sir, may question po ako. Ano po yon? Kung pwede po, tanghali po, sir. Pumunta Ay, hindi po. nga po din, ma'am. Kasi nga, ma'am, kawawa naman, ma'am, yung electrician group. Unless makiusap kayo sa grupo nila na wag nang pumunta sa Monday. Ngayon Para po, kayo sir. lang i-consider. Ngayon. Yes po. Pwede naman po. Sige, punta kayo dito ng tanghali para makater kayo. Okay lang yan. Kaya pa naman yan. Sige. Yung pupunta ditong yung bakers group na kaya naman pumunta dito, pumunta na kayo para sa Monday. Less na yung pupunta dito. Okay? Sige po, sir. Po. Sige, kung kaya naman. Sige. Pero make sure po yung pupunta dito, naka-ready na yung video nyo at saka PowerPoint, ha? Para hindi na tayo mag-editing, ha? Reminders, yung electronics and electrician group, paki-prepare ng PowerPoint presentation at saka video based on the discussion of Sir Elmer. At saka yung sa tourism and fashion group, paki-prepare din ng PowerPoint nyo at saka video presentation. Okay po ba? Para hindi tayo ma-delay sa procedure. Jonel Bernardes. Okay, Jonel Bernardes. Saan ba ito? Si Sir Jonel. Sige sir, present ka po talaga, Sir Jonel. Okay? Okay, so yun ha, yung kaya ngayon pumunta dito, mag-report ngayon para mabawasan yung backlogs natin sa Monday. Okay? Now, I have noticed po, yung iba po sa inyo ay masyadong delay ang pag-submit ng output. Pakibilis-bilisan po. And by the way, ayan, due to our problem in submission of your requirements, yung credentials, Charlene Ribidad. Saan ba si Charlene Ribidad? Okay, present ka naman talaga, ma'am. Okay.
due to the problem in submission of your credentials, okay, we decided to reschedule the date of start of the TM. Di ba nag-start tayo 15, September 15. Kaya lang ang problem natin, September 15, marami ang hindi pa nagsusubmit ng document. That is why hindi pa ipapasok yung pangalan nyo sa T2MIS or sa database ng TESDA kasi kulang yung mga requirements natin. So, napasok pa lang namin yung requirements nyo ng Monday. Ano? So, therefore, you are now officially enrolled sa TM1. So, since nung Monday pa lang napasok yung tawag niyan, yung pangalan nyo sa T2MIS, therefore, ang official date of start natin is ng Monday pa lang, no? September 21. Nakuha po, naintindihan po ako kung bakit nung Monday pa lang ang official date natin. So, hindi tayo pwede mag-start nung 15 kasi wala pang nagsusubmit ng requirements. So, ang requirements natin na-fill up nung 21 kayo na registered. So, ang official date natin is September 21 to October 28 ang end dapat natin. Okay? Now, take note of the timelines. Okay? So, ang tapos dapat natin is October 28. So, therefore, after October 28 is our national assessment. So, hindi tayo pwede magpa-assess ng November 2. Kaya ba? So, tingnan natin kung kaya tayo magpa-assess ng November 2. Okay, kasi alanganin kung magpapa-assess tayo ng October 29. Okay, alanganin po. So, ang assessment natin yan probably first week ng November. Okay? Now, timeline. Take note, timeline. So, ngayong week, accomplish na natin yung plant training session. And hopefully, next week matapos natin yung utilize electronics media, Tuesday. By the way, so yung drivers group po, an advance announcement, drivers group, mag-utilize po kayo sa Tuesday. Okay po, yung drivers group, pupunta po kayo dito sa SFIS sa Tuesday. Okay, Tuesday po. Kayo lang naman ang last group. Okay? So, paki-note na lang po ng drivers group. So, therefore, bago mag-Tuesday next week, nakaredy na yung mga video ninyo at saka PowerPoint presentation. Now, take note po, drivers, wag po kayong magkopyahan ng video. Hindi pwedeng yung video ng isa, yun din ang video ng isa. Dapat magkakaiba po kayong video, ha? And also the PowerPoint presentation. Okay po? Reminders ko lang po sa inyo, ha? Baka pare-parehas yung video at PowerPoint ninyo. Dapat iba-iba po ang PowerPoint at saka video ninyo. Okay po? So, timeline po natin, ano? So, dapat sa 22 tapos na yung utilize. Then, magdi-discuss na po ako ngayon ng maintain training facilities and supervised work-based training. Madali lang po yun gawin. So, expected ko po na yung dalawa na yun matatapos nyo sa 23 or 24. Mga ganyan. Tama ba? 23 or 24. Tama. Okay. Para next week, mali pala ako. Not 23. Matatapos dapat kayo ng 30 or 1. September 30 or 1. Ayan. Ng supervise and maintain. Okay? Then, hopefully, by October 5, pagka-start na tayo ng facilitate learning session at saka conduct competency assessment. So, matatapos natin yan. So, mag-allocate tayo niya ng 2 linggo. So, October 5 to October 16, dapat matapos natin yung facilitate learning session at saka conduct competency assessment. So, ang gagawin natin sa 19 to 23 is review for your national assessment and preparation of your portfolio. Take note. Yan po na mga ginagawa nyo sa plan, yung gagawin nyo sa supervise, gagawin nyo sa facility, sa maintain training facilities, yan po ay ipiprint po ninyo yan, then ipa-file po ninyo yan. Kailangan po ninyo yan na i-file kasi gagawin po ninyo yan na portfolio ninyo sa national assessment. Checkan po yan sa national assessment. That is why ini-ensure po namin na tama yung mga ginagawa ninyo. Otherwise, hindi kayo papasa sa national assessment. Okay po? So, I'm preparing this one para ready po kayo. No? Ayan. Anyway, naka-record naman ito. I-share ko na lang ito sa yung mga grupong nandito. Okay?
So dapat naka-ready po kayo niyan. So ifa-file po natin yan hopefully by October 19 to 23 dapat naka-ready yung portfolio natin. So tuturuan namin kayo kung paano mag-file ng mga documents ninyo. Okay? So we will teach you on how to file your documents, ano? So ayan. So kailangan po yan, naka-ready na yan by October 19 to 23. Then magpa-practice po tayo niyan for your national assessment and magre-review tayo in preparation for the national assessment. Okay? So hopefully, ma-attain po natin ang target natin. Take note po, ang TM po ay 6 na competency. Ngayon po, nasa pangalawa pa lang tayo. Okay? Nasa pangalawa pa lang. Kaya nga inaayos natin na hindi tayo mag-exceed doon sa time ng pag-report sa Utilize Electronics Media. Okay? Okay, may question po ba before I start to supervise and maintain? May clarification na kailangan i-discuss o i-consult? Sir Ralph. Yes, sir. Kung sakali man po, sir, na online na lang po yung demo po sa Monday, yung video po ba recorded or live po yun? Ilalive natin, sir. Ilalive natin yan, sir. No? Yung pag-set up po ng projector, for example, yes, live po. na lang po yun. Opo. Hindi na po i-record. Kami na po bala mag-record niyan. Okay, sir. Ipapakita ninyo, sir, yung actual na paggamit ng projector at saka yung laptop. Then magdi-discuss kayo ng topic. No? Then, yung topic po related dun sa na-assign sa amin na... Yes po, yung PowerPoint presentation nyo at saka video presentations. Okay? Okay, sir. Thank you po. Okay, so possible po yan. Ano? So, there are several possibilities na pwedeng gawin. Okay? Okay po. Thank you, sir. Sige. Sino pa po yung may questions? May clarifications? Sa drivers group, may clarification ba? May questions? Wala naman. Okay. So, ayan. Saan pa ba? Okay. Wala nang clarification ha. So, okay na tayo. Okay. Ito pa, isa pa palang concerns. Ito. Take note. Since you are now officially enrolled na po kayo sa TM1, naka-register na kayo sa T2MIS, okay? You are not allowed to quit the training. Yan po ang tatandaan po natin. Kung mag-quit kayo dapat nung last week pa na hindi pa nare-register sa T2MIS, okay? But now, naka-register na po kayo ngayon, hindi nyo na po kayo pwede mag-quit. Ano ang mangyayari po sa inyo pag nag-quit kayo? You are now blacklisted to any TESDA scholarship program. Hindi lang sa SFIST, sa buong TESDA, sa buong Pilipinas. Kasi yung pangalan nyo ay naka-register sa T2MIS, hindi yun maaalis hanggang hindi nyo tinatapos yung training. Okay? Hindi yun maaalis. So therefore, pag nag-enroll kayo sa ibang school, yung pangalan nyo, magre-reflect doon na naka-undergo, na may ongoing training. Okay? So, yun ang magiging scenario po ninyo sa TM1. So, sabi ko na nga po, yung ulit-ulit ko pong sinasabi, among 300 applicants, kayo po ang pinili namin. Sana wag nyong sayangin. So, may isa na po kasing nag-quit. Hindi ko malaman kung kailan pa siya nag-quit kasi hindi man lamang siya nagpaalam sa amin. Si Mr. Adonis. So, nag-quit na pala siya last week pa. Kung hindi pa namin tinawagan, hindi pa namin malalaman na siya ay nag-quit na. So, yun ang nakakalungkot na nangyari na minsan ay nung time na nag-a-apply pa sila ng TM, araw-araw halos nandito nagpa-follow up. Pero nung nag-start na yung TM, I don't know, basta na lang mag-quit nang walang paalam. So yun ang minsan nakaka-frustrate po sa mga participants na mga kung sino yung laging nagpa-follow up, yun din ang nag-quit. Yun ang mga mga cases. So ayun, sana wala nang mabawa sa group natin, sa TM1 natin kasi this will be also
fallback in our training. So magkakaroon din kami niya ng problem kasi hindi na kami makakapag-report ng 100% accomplishment kasi may kulang ng isa eh. Sana hindi na babawasan yung ibang ito. Kaya Sir Kitasol, paki-inform ito si Sir Nebres. Si Sir Nebres. Opo. I-contact ko po later. Actually, kinokontak na rin namin yan. So, kaya nga nag-assign tayo ng mga groups para mayroon kayong collaborations. Kung mga hindi na naintindihan, pwedeng itanong sa mga kasama. Okay? Hindi lang sa amin as teacher, din sa mga kasama din pwede rin mag-ask ng informations. Okay? So, aside from that, okay. So, we will trace kung sino yung may mga kailangan i-consider or kailangan na tulungan na teammates. Okay? So, yan po. Okay. So, since wala na sigurong clarification, we will now start discussing the LMS. So, ang topic natin ngayon is maintain training facilities. So, lahat po kayo ay naka-enroll na sa maintain training facilities. So, don't you worry, madali lang po ang maintain training facilities. Kaya nyo itong gawin within 1 day. Madali lang itong gawin. Okay? So, dito po sa maintain training facilities, ang trabaho ninyo dito is as a maintenance manager. No? As teacher, you can become a maintenance manager. Sino yung mga magiging team member mo? Siyempre, yung students mo. Ha? Ikaw ang manager, si students mo ang member ng team mo. Okay? So, what you're going to do is just read. No? Ito na naman magbasa po ng mga books. Okay? Minsan po, ang iba po sa inyo, nanonotice ko, hindi nagbabasa. Yung mga tinatanong ay nandyan lang sa information sheets. Okay? So, itong plan, maintenance activities or maintenance plan, training facilities and maintenance, implement housekeeping activities, maintain equipment and tools, at saka document maintenance inspection. Ito po yung mga relevant data na kailangan nyong basahin. Kasi sabi daw dito, hindi kayo makakapag-start ng task 1 to 9 hanggang hindi nyo binabasa yung 1, 2, 3, 4, 5 na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Okay? So, yan lang ang kailangan nyo magbasa. Now, after you have finished reading this 9 and these 5 informations, you will now going to start the task 1 to 9. So, ang task 1 to 9 po dyan, isahan lang po yan. Isahan nyo lang yan gagawin. So, don't you worry, madali lang po yan. Okay. So, ang first task natin na gagawin is prepare housekeeping schedule. So, ang templates po ay nandito na. Pag dinownload nyo po yan, makikita nyo po. Ayan. So, ito po yung templates niyan. Pag click nyo dito, no? So, yan. Mga blank po yan. So, kailangan nyong i-accomplish. Ayan po. Blank template, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And workshop layout. Okay? So, yan po yung mga templates na gagamitin ninyo. Okay. So, the first blank template is housekeeping schedule. Ano itong housekeeping schedule na to? So, as teacher, you're going to identify the different activities in your workshop that need to perform. So, example, this one is for, bakit dito? Qualification. Kunwari, CSS. CSS kasi to. Updating antivirus. So, you need to update antivirus, cleaning computer, cleaning of ceiling. Bakit kasama ngayon dyan yung ceiling? Kasi teacher ka. Sa DepEd po kasi, wala naman tayong janitor. So, yung teacher ang in charge ng paglinis ng ceiling. Okay? Air conditioning system. Yan. Cleaning of POS. Ano itong POS na to? Point of sales. I don't know. Defrosting, cleaning of refrigerator. Ayan. Kasi FBS pala ito. Okay. Misting, pag-spray, cleaning, and
cleaning of waiter station, cleaning of projectors. Ayan. So lahat ng ibig sabihin lahat ng materials na nandyan sa workshop mo, may ilalagyan mo ng activities. So isasama nyo na po dito yung new normal, yung pag-disinfect. Ha? Disinfecting kung anong area. So idagdag nyo na po siya. Ha? Okay, so lahat po yan, lalagyan mo ng responsible person. Pag sinabing, example, ang teacher ay ito ang pangalan, ilagay mo dyan, ikaw ang responsible dyan. Okay? So, cleaning of computer, kung mayroon kayong technician, ilagay mo yung pangalan ng technician. Kung ang gagawa niyan yung student mo, kunwari cleaning of ceiling, ang gagawa student, lalagay mo dyan students or trainees. Okay po? Cleaning of air condition, sino ba ang gagawa? Yan. Depende na ano. So, pwedeng ilagay nyo pangalan nyo mismo, pangalan ng students mo, or group of student, kunwari, student group 1, student group 2, and so on and so forth. Okay. Now, at the end of the activity, make sure po na lahat po ito ay fully filled up. And, bakit may nakaano ngayon dito? Ang purpose kasi nito is isi-simulate natin na yung document are signed. Signed po dapat yung document. Pwede naman na iskanin nyo yung signature nyo, ilagay nyo dito, pwede naman. Kunwari ito, nag-sign din. So, lagyan nyo na lang ng tawag niya, font size na parang signature ang itsura. Take note po ha, ulitin ko naman po. Dapat po ang dokumento po digdi naka-sign. Kunwari, na-sign kang lahat ng in charge. Ha? Kunwari, ikaw yung nag-inspect, ang nag-report, ni-report mo sa unit head mo, in-approve ng administrator ninyo, ng school. Okay? Take note. Yan po ha. Kasi baka naman may mag-chat naman dyan, Sir, pipirman tabi. Ibig sabihin, hindi nakinig ng orientation. Okay po? So, ano yung mga date? Okay, ang date kaan po, ano na lang yan? Presumption na date na lang. Bahala na kayo mag-determine kung anong date. Okay? So, basta kayo po ang ma-inspect. Okay? Pwedeng kayo din yung in charge dito. Okay? So, ito po yung blank templates number 1. May question po ba dito sa number 1? Naintindihan po ba ito? Mga sir, mga ma'am, naririnig po ba ako? O ano na nangyari? Yes, sir. Sir, yung ano po, yung mga, unwari estudyante, pangalan ng estudyante. Fictitious na lang yan, sir. Presumption na din po. Presumption na lang yun. Okay, sir. Wala na kayo. Okay, so madali lang yan. Oh. Sir, may question si sir. Oh, sa driving, paano ba namin gagawin sa driving? Ito, syempre, ilagay nyo dyan yung sasakyan. Yung vacuum cleaner, ano pa, yung garage. O, yan, kasama po yan sa i-maintain nyo sa driving, ha, yung garage. Yung workshop, syempre may lecture room kayo, di ba? Ang driving, may lecture room. So, therefore, kasama yun sa i-maintain. So, syempre, yung garahe, nandyan yung sasakyan sa garahe. Paano mo i-maintain? No? Ganun po. Kasama na dyan, sir, yung change oil. Ha? Kasama dyan yung pag-change oil, yung pag-check ng battery. Yan. Kasama nyo na dyan sa housekeeping schedule. Okay po? Malinaw po ba sa driving? Yung mga sa driving? Ha? O, isasama nyo po yan, ha? Sa CSS, yung mga ginagamit na computer, yung projector, and so on and so forth. Sa tourism, yung mga ginagamit yung equipment sa tourism. Ano? Ano pa ba? Okay. Sige, yan. Sir. Kasi kami, sir, sa driving, actually, meron kami mga ongoing na pa-training. Meron kami, katulad dito mga maneuvering areas, and sasama na rin namin yan, sir, doon. Yes, sir. Yes po, sir. Kasama yan doon. Let's say, sa drive bay ninyo, sa drive bay. Kunwari, every 2 weeks, nagpipaint kayo ng markings, di ba? Minsan nabubura yung marking. So, lagay nyo doon, painting of markings on the bay area. Kunwari, every 2 weeks, linilinisan nyo yung cone, yung maneuvering cone. Yan. Ilagay nyo doon na every 3 weeks, naglilinis kayo ng cone or
Minsan baga minaatio na baga sir, so cone, kasama yun doon sa activities. Okay po? Sir, lahat ng equipment namin kasabay na doon, including the area. Yes sir, yes sir. Kasama po. The workshop area, the garage, the bay area, and also the car. Baka linag ninyo nga busok car, warang maintenance. Okay? So, okay po sir ha? Okay, sige. So malinaw po yan. Madali lang naman po yan gawin. So kung ano yung nilagay po ninyo dito sa table 1, nilagay nyo dito sa table 1, i-convert nyo lang yan na question dito sa table 2 or sa template number 2. Kasi ito ay checklist. Ito, schedule. Okay? So ito ay statement kasi schedule. Dito, question mark kasi checklist. Ibig sabihin yan, kung ano ang naka-schedule dito, yun din ang checkan nyo dito sa inspection. So therefore, kung ang nilagay nyo dito 13 activities, 13 din dapat dito ang criteria na ilalagay nyo. Gagawin nyo lang siyang question mark. Example, update antivirus. Is antivirus are updated daily using license antivirus? Bakit daily? Kasi chinakan niya dito yung daily. Okay? So yan po ang gagawin ninyo sa housekeeping inspection checklist. So, the same, dapat filled up, tapos pirmado tabi ini ang prepared by, noted by. Okay? So, madali lang yan. Okay, template number 3. Okay. Among the different equipment na ginagamit ninyo, mapili kayo isang equipment. Kunwari, sa driving, napili ko yung vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Gagawan nyo ng equipment maintenance. Kung wari, name, 10 cubic feet, 2-door refrigerator. Property code. So, bala na ka mo, tsambaw na lang kung anong code. Saan ang location? Kung wari, itong sa driving na vacuum cleaner, location niya, garage. Lagay nyo doon, garage. Ano ang mga activities sa pag-maintain ng refrigerator? Siyempre, pag-defrost. Cleaning of refrigerator, yan. Defrost, checking the compressor. Kung maingay, baka maingay na yung rep. Dusting of fan motor, cleaning the outside casing or the body, yan. Sa vacuum cleaner, kunwari, ano ang activities nyo sa vacuum cleaner? Kunwari, removing the vacuum, the dust, dust bin. Checking kung may butas na baka butas na yung suction, anong tawag doon? Suction cloth. Yan. Yung noise, baka iba yung kakaiba na yung noise ng vacuum cleaner, di ba? So ganun po ang ilalagay nyo dito sa equipment maintenance. So pipili po kayo, ganito, scenario, driving. Huwag po kayong pare-parehas na vacuum cleaner, ha? Mag-usap-usap po kayo sa driving. Kunwari sa imo, sir, ano nandito? Kunwari sa iyo, sir, sino bang nandito? Sir Elcid, Sir Birakit. Kunwari sa iyo ay vacuum cleaner, dapat yung sa kasama mo, hindi din vacuum cleaner. Mag-isip din ng ibang equipment, kagaya ng hydraulic lifter. Di ba? May maintenance ang hydraulic lifter. Yung isa, yung sasakyan mismo, yung car. Yung car, maraming maintenance yan. So, kunwari kay sir, hydraulic lifter. Kay sir naman, vacuum cleaner. Ano pa bang equipment sa driving na ginagamit? Pwede ring projector. Bakit may projector? Kasi nagli-lecture kayo. Di ba? Ma-lecture kayo. Kailangan nyo ng projector. I-maintain mo yung projector. Okay? Mag-isip po ng iba-ibang gamit. The same din sa, sino ba yung may pare-paras dito? CSS, pero ilan bang CSS dito? Okay, basta yung may mga pare-parehas na qualification, hindi dapat kayo magkaparehas dito sa equipment and maintenance. Kasi during the national assessment, tinecheck po yan, tinatanong po yan ng assessor, bakit nagkaparehas kayo ng equipment? Ang dami-dami namang equipment sa qualification ninyo. Okay? So mag-usap na lang po kung kanino rep, kanino yung ano pa ba yung sa FBS? Kunwari, ref or copy maker and so on and so forth. Mag-usap na lang. So, this same process po, kung ano ang nilagay nyo dito sa activities, sa template number 3, gagawin nyo din na question mark dito sa template number 4.
Okay? So, is refrigerator cleaned every 15th day? Ayan. Kasi nakalagay dito, cleaning of refrigerator, may check 15th day. Yan lang naman ang ilalagay yan. Madali lang po yan gawin. Then also, it should be signed. Okay po? Number 5. Okay, question muna. May question po ba dito sa equipment maintenance before we proceed? Okay. Siguro madali lang naman ito kasi nakaya nyo nga yung CBLM. So, ini madaling-madali lang ini. Okay, next. Number 5, breakdown, repair, report. Okay, breakdown. Kunwari, so in-inspect mong equipment, nagka-problema. So, sabi mo magadadigde, check the compressor. O, ibig sabihin, nung chinek mo sa compressor, may na-notice ka. So, yun ang ilalagay mo dito. So, findings. Does not cool due to damaged compressor. O. Kunwari, dahil na naglilipot, ino-note mo yan dyan sa findings. Anong recommendation? Check the plug, check the electrical wiring, contact the service provider for inspection or evaluation. Kunwari, yung vacuum cleaner dahil na naghihigop kay dust. Oh, yan. I-note nyo din findings. So, it should be signed, inspected by, siyempre ikaw, reported to, yung boss mo, yung immediate supervisor mo, assigned by, sino nag-assign, then and so on and so forth. Subsequent action taken. Okay. Nung na-notice mo na hindi na lumalamig yung rep, anong ginawa mo? So, immediately, you unplug the refrigerator or yung vacuum cleaner. Immediately, you pull out the vacuum cleaner and put to the storage area and label it with defective. Ayan. So, piglibilan mo. Yan ang subsequent action na ginawa mo. So, recommendation, so replace and purchase compressor. Ayan. Then, signed. Ano? So, yan po ang breakdown repair report. Kunwari, nagka-problema yung equipment mo, paano mo siya i-report? Paano mo i-notice yung in charge na tao doon sa school ninyo na mayroon kang equipment na nasira. So, yan ang purpose po ng breakdown repair report. Okay, next. Next po is tag-out bill. Yan, ito na. So, syempre na-notice, na-find out mo na may problema sa equipment mo. Para hindi siya magamit ng iba, lalagyan mo siya ng tag-out. Ibig sabihin, papastaran mo or lalaganan mo pasta na may problema. So, identify ninyo kung anong klaseng labeling. Pwedeng, may 3 klase kasi ng labeling. Pwedeng caution, danger, at saka warning. So, anong pagkakaiba kang caution, danger, and warning? So, dito po yan sa video. Panoorin niyo po yung video kung anong pagkakaiba ng caution, danger, at saka warning. Ano? So, ang caution po is, ang purpose niyan is to remind. To remind you that this equipment has damage. The danger is mandatory. This equipment should not be used. No? Yeah? Pag naglagay na danger, hindi pwedeng gamitin yung equipment na yan. Ang caution, pwede pa. Example, caution, low ink level in printer. Ibig sabihin, madali na maubos o ink dyan sa printer. Pero ibig sabihin yan, pwede pa siyang gamitin. Kaya lang, hilingon nindong una, tabaka, mauubos na pala yung ink. Pero pag danger, ang lalagay mo niyan, defective printer. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin ang printer. Warning naman, warning is just also reminders. Reminders na itong equipment na to ay may problem. Okay? So, in template number 6, you need to put 3 samples. Sample ng caution, sample ng danger, at saka sample ng warning. Okay?
Okay, continue. Nandyan pa ba kayo? Okay. So, ayun na, okay na po. Malinaw na po itong caution, danger, and warning. Okay. Next. Blank template number 7. Work request. Ito po ay based doon sa breakdown report. Kunwari, nasira na talaga yung rep, paano ka gagawa ng request? So, kunwari, sabi ang activities is replacement of compressor, add freon gas, clean the refrigerator, spare part use, none. So, yan. So, ito na yung i-request mo na procedure. Okay? So, dapat sign din. Okay? Template number 8, waste segregation. Mag-identify po kayo ng iba't ibang waste sa area ninyo. Then, i-identify nyo kung yan ba ay nare-recycle, nako-compose, or pwedeng i-dispose. Okay? So, andito po yung instruction or ano ang pagkakaiba ng recycle, compose, and dispose. May video po dito. Then, pwede rin yung basahin doon sa books na pinapabasa ko sa inyo. Nandun na po yun. So, i-identify po ninyo kung alin dyan ang nare-recycle, ang nako-compose, at saka nare-dispose. Okay? So, depende po yan sa qualification ninyo. Okay? Example, sa CSS, yung use CD. O, ano ba siya? Nare-recycle pa ba yun? Nako-compose? Ayan. Kung DVD-RW, ibig sabihin, pwede siyang i-recycle. Kunwari, yung defective USB. So, pwede siya i-recycle. Okay, continue again. Maraming interruption. Okay. So, ayan na. Yan ang waste segregation. So, identify na lang po ninyo. Then, lastly is the 9 areas. Ito pong 9 areas na to, diniscuss na po ito ni Ma'am Malin sa inyo. Am I right po ba? Tama po ba ako? Nag-discuss niyan si Ma'am Malin ng 9 learning areas. Anyone? Nag-discuss na ba nito si Ma'am Malin ng 9 learning areas sa plant training session? Hello. Ha? Hello, Jo. Nadangog mo ako. Nag-discuss ka na nito, Ma'am Malin? Yes, Ma'am Malin. Ano ko lang, pahapyaw lang. Mas may i-clarify mo giraray mo. Pahapyaw lang sa discuss ko. Di ba? Paano ba? Akala ko part siya ng plant training session. Oo, iyo. Na-mention ko duman na kailangan yung yung areas. Tapos mention ko man saro-saro. Pero day ko mala i-involve sa kanila. Mas may na ma-discuss mo giraray. Pero chinekan mo na siya doon sa nila si Helen. Okay, sige. Okay naman, nagkakuha naman nila sa out of ilan dito nag-submit, halos saro man lang puro lang ang work areas. Okay. Saro lang. Thank you. Sige ma'am. Thank you Ma'am Malin. Okay. So, sa workshop area po, 9 learning areas po ninyo. The same lang yan yung diniscuss ni Ma'am Malin. So, ano yung dapat makita natin sa 9 learning areas? So, dapat ang 9 learning areas ninyo, clear yung entrance at saka exit. Okay? Clear yung entrance at saka exit. Ayan, naka-identify kung saan yung entrance, exit. May dimensions. May sukat po, may kung ilang meter, kung ilang length, kung ilan ang width. Kahit wag nang by section. Na lang, lagay nyo na lang kung ilan yung length, ilan yung width. Yun na lang. Tapos, clearly stated kung nasaan yung 9 learning areas.
dapat nandyan yung fire extinguisher, yung medicine cabinet or first aid kit, yung trash bins, yung waste segregation area. So dapat clearly stated din po siya sa workshop layout ninyo. So kagaya nito, ito yung pinakamagandang sample niya. So mayroon siyang 3 waste segregation area, may exit, may entrance, may fire extinguisher, may medicine cabinet. No? Nandyan yung 9 learning areas. Ayan po. So may legend pa siyang nilagay. So ganyan po ano. Ito yung sample sa driving. Ayan. Oh, ayan, sample sa driving. Ito yung oval. Oh. Tapos ito yung mga obstacle course. Tapos nandito yung garage. Ayan. Tapos ito yung workshop lecture room. So may entrance, may exit, may waste segregation. Doon sa labas, sa oval, may mga waste segregation. Okay? Then may fire extinguisher, may medicine cabinet. So dapat mayroon din yan dito sa garage na fire extinguisher. Okay? So, ganyan po ang gagawin nyo sa workshop layout. Okay, question. Question po dito sa maintain training facilities. So, yan po ang isusubmit nyo sa maintain training facilities. Okay? Wala nang question. Naintindihan po ba? Okay, so madali lang po siya, no? Madali lang gawin yan. Sige. So, when you're done with these activities, you need to submit it again. So the same process po ang pag-submit kagaya ng ginagawa nyo doon sa plan. The same, checkan namin. Pag may error, magno-note ulit kami, i-resubmit ulit ninyo. So malinaw po ba ha? Malinaw po ang gagawin. Okay. So yan po ang So ang gagawin nyo lang dito is just to submit this one. When you submit, next is you need to undergo computer-based exam. So, ang computer-based exam nito, ang attempts is 5. 16 minutes ang exam. I think 21 items, 13 ang passing score. Ayan, ano? So, yan po ang gagawin po natin. Okay, next. Okay na. Question po before we proceed to supervised work-based training. May question po ba sa maintain training facilities? Wala na? Okay, sige. Supervised work-based training. Okay. So naka-enroll na rin po kayo sa supervised work-based training. So medyo mahaba po ang supervised, pero madali lang yan. Kasi itong TNA ay i-edit nyo lang yung sinubmit nyo sa plan. Okay? Dito by the way, sa supervised pala, supervised work-based training, ang role nindo dito ay OJT coordinator. Okay? Ang estudyante nindo tapos na mag-training, maduman yung student ninyo sa industry, kamo ang makikipag-coordinate. Okay? OJT coordinator yung student, ang role ninyo dito. So ang first activity niya kailangan yung i-accomplish is TNA. Gumawa na ngayon kami niyan sa plan. Okay. Yes, gumawa na kayo niyan sa plan. Pero iba dito ang gagawin nyo sa supervise. So the same process. Download ulit yung templates. Pero do not download the templates anymore. Suggestion ko lang. Ganito na lang para madali. Yung ginawa nyo sa plan, yun na lang ang i-edit ninyo para mabilis tayo. Okay? Yung ginawa nyo sa plan, yun na lang ang i-edit ninyo. Okay. Ano ang pagkakaiba ng TNA sa plan training session ng TNA dito sa supervise? Okay. So, presumption natin dito, ng student ninyo ay tapos na sa training. Graduate na sila sa training. Mag-OJT na sila. So, therefore, magiging baliktad na ang situation ngayon. Mas marami na ang competence or current competency compare sa need competency. Kung doon, 60% ang no. Dito, babalik rin natin. 60% na ang yes. But it doesn't necessarily mean kung ano yung no mo doon, gagawin mong yes dito. So, ang gagawin lang po ninyo is dadagdagan lang po ninyo yung yes. Babawasan nyo yung no. So, dito, kunwari sa CSS, bread and pastry, kunwari dito ang may yes niya
ay 3, 2 lang ang may no. Okay, 2 lang yung may no. Ayan. Pero duman sa plant training session, baliktad. 3 doon ang no, 2 lang ang may yes. Naintindihan po ako? Naintindihan po? Bakit nagkaganon? Kasi dito, yung student ninyo, tapos na ng training. Ibig sabihin, marami na siyang na-acquired na knowledge. So therefore, kunti na lang yung kailangan niyang i-catch up doon sa OJT. Okay? So, 40-60. So therefore, pagdating mo sa Form 1.2, syempre, yung proof of evidence mo, okay, ganito. Pagdating mo sa Form 1.2, dati baga dito sa proof of evidence, marami tayo ditong nilalagay sa plan. Ano nilalagay natin dito? Certificate of Training, Certificate of Employment, basta marami siya. Pero dito, ang ilalagay mo na lang ay Certificate of Achievement at saka ang means of validation is through oral interview. Bakit isa na lang? Kasi tapos na siya sa training mo Nakapag-conduct na siya ng training, nabigyan mo na siya ng Certificate of Achievement, binalidate mo yan through oral interview. Kasi yung estudyante, kilala mo na yon. Pag doon sa plan training session, hindi mo pa kilala yung student mo, papasok pa lang siya sa training. Dito sa supervise, tapos na yung training mo, mag-OJT na siya. So ito na lang ang means of validation ninyo. So of course, the same, since nagbawas yung yes niya, nagdagdag yung yes, so therefore, mabawas ka dito. Kasi ang ilalagay mo lang dito yung mga no. Okay? Yung mga yes, I should say. Yung lahat ng may yes, ibig sabihin, magdadagdag ka pala dito ng may yes. Idadagdag mo dito. So, yan. That is 1.2. 1.3, the same. Alam na ba ninyo kung alin yung current at saka gap? So, therefore, yung dati na nandito, ililipat nyo lang dito sa kabila. Then, pagdating sa 1.4, yung no. So, 2 na lang, dati 3, ngayon magiging 2 na lang yung no mo. Okay? So, ganyan po ang gagawin. Okay, reminders po ulit, baka naman po may mag-submit na naman na tingi-tingi. I-submit lang yung 1.1. Yung 1.2 hindi sinubmit. Dapat pag magsusubmit po kayo, make sure na kumpleto. Kumpleto po dapat ang document. So, mayroon na po ditong video, yung itong mga pinagsasabi ko sa inyo, nandito na po yan. And also, mamaya ipopost ko po yung video sa YouTube nitong orientation natin na to. Okay po? Malinaw po ba sa lahat itong TNA? Sino may question dito sa TNA? Walang nagtatanong? Okay, sige. Anyway, i-review nyo na lang yung content. Next. After preparing the training needs analysis, you need to prepare and submit the list of tools and equipment. Ito, hindi ko na po i-discuss. Kasi ito rin ay ginawa nyo na sa plan training session. Di ba? So, diniscuss na ito ni Ma'am Malin kung paano magkuha ng list of tools and equipment galing doon sa CBC ninyong naka-download. Ilalagay nyo lang doon sa templates. Okay po ba? So, no need na ito i-discuss kasi alam na po dapat ninyo yan kung paano yan gawin. Kasi ginawa nyo na yan sa plan training session. Okay? Next, submit training plan. Ito, bago to. Okay. Training plan. So, kanina, gumawa tayo ng training needs analysis. So, nag-identify tayo doon ng yes at saka no. Okay. Yung lahat ng no doon sa core. Core lang po yung no doon sa core. Yun po ang ilalagay nyo dito sa training plan. Okay? Example, ang no niya doon is provide food and beverage service to guests. So, ilalagay mo siya dito as trainees training requirements. Ano yung task? Saan galing itong task? So, itong activity task na to ay galing ito sa learning content ng provide food and beverage service to guests. Naintindihan po ninyo ako? So, ang learning content, saan galing ang learning content? Doon sa CBC ninyo. Di ba? Gumawa kayo ng session plan, yun ang ilalagay po ninyo dito. Ano yung modality? Okay, madami po ang modality niyan. So, kung nagbasa kayo ng content, marami yan. Dual training system, enterprise-based, apprenticeship, and so on and so forth. So, nandun po yan makikita natin doon sa content dito po yan ninyo makikita sa
establish learning requirements at saka monitoring work-based learning. Pag binasa nyo po yan, nandyan po yan na pag-discuss kung ano ang training mode. Okay. Stop. Ayan. Sisena po dito ang stop. Okay. Kunwari, nag-OGT siya sa, let's say ngayon, kunwari ngayon, nag-OGT yung student mo sa, let's say, sa bread and pastry. Nag-OGT sa Baker's Plaza. Okay. So, ang ilalagay mo dito, yung manager ng Baker's Plaza. Siya yung immersion coordinator. Okay? So, name of industry. Facilities. Ano yung gagamitin na facilities? So, identify nyo na lang kung anong mga facilities. Venue. Kunwari, La Roca Hotel and Suite. So, sino yung manager doon? Ito yung nandito. Okay? So, assessment method, observation, and interview. So, ito na lang po ang pwedeng gamitin natin. Hindi po pwede dito maglagay ng demo. Kasi nasa OJT na po ang estudyante mo, hindi po pwedeng mag-demo sa kanya yung supervisor. Lagi na lang po yan, observation at saka interview. Okay? So, date. Okay, sa date, databe, working hours ang date. Ano ibig sabihin ng working hours? Ibig sabihin, walang Sunday ang schedule. Kunwari, ilang oras ito gagawin? Saan tayo kukuha ng oras dito? Doon sa nominal duration. Kunwari, sa nominal duration, nakalagay doon is 40 hours. So therefore, gagawin niya yan within 5 days. So dapat, ang schedule niyan is from Monday to Friday. Paano kung kunwari, ang schedule niyan ay 8 days? So kung 8 days yan, hindi mo pwedeng schedule niya ng September 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi mo pwedeng schedule niya na September 7 to September 14. Bakit? Kasi hindi po pwedeng magpasok ang student mo ng Sunday. Working hours po yan. So therefore, kung ang schedule mo niyan ay 8 days, dapat schedule mo niyan ay 7 to 12, then 14 to 15. Okay? September 7 to 12 and 14 to 15. Wala pa po dapat na Sunday sa schedule. Ilang oras? Dapat 8 a.m. to 5 p.m. lang. Or pwede naman ibang oras pero dapat maximum ang 8 hours kasi working environment na po yan. Ano? Okay, so ayan. So yan ang scheduling natin ha. So malinaw po yan ha. Clearly stated na po yan dyan sa training plan. Okay. So ilan bang ilalagay mo ditong training requirements? Siyempre, kung ilan po yung na-identify mo doon dito sa training needs analysis. Kunwari, naka-identify ka dito ng dalawa, itong dalawa na-identify mo, dapat yun din ang ilalagay mo dito sa training plan. Okay? Yun din ang ilalagay mo dito sa training plan. Okay? Then, make sure, example, may mga sample tayo dito. Your training plan should be signed. Dapat may pirma po ang training plan. Okay? Signed po dapat yan. Kunwari, this one. So, dagdagan nyo na lang dito ng signatories. Ha? Kunwari, signed, trainer. Tapos, kunwari, ako yung trainer. So, dapat signed yan. No? Kunwari, pirmado. Ano? Ano ba yung pirma? So, hanap kayo ng font size na, yan, kunwari, pirmado. So, trainer, supervisor, yan, si supervisor. Jose Rizal, ayan. Okay, yung sample po dito, walang signature, so dagdagan nyo na lang po ng sign. Yan. So,
prepared by trainer, signed by trainer, and including the supervisors. Okay po? So malinaw po yan ha. So yan po ang training plan. Okay. Question sa training plan. Naintindihan po ba ang training plan? So, ang training plan actually, parang session plan lang yan. Session plan lang yan. Kaya lang, ang mode nyo is sa OJT. So, OJT ang mode. Okay. Next is Trainees Record Book. Okay, TRB. So, sa TRB, kailangan nyo mag-set ng timeline for the scheduling. Kasi dito sa TRB, ilalagay nyo po dyan yung basic, yung common, at saka yung core competencies mo. Then sa core competencies mo, yung dalawa doon, yung iba doon, kasama doon sa topic na nilagyan mo ng date doon sa training plan. Diba? Kunwari, naglagay ka ng date doon sa training plan, November, sa dalawang competency na identify mo, November 5 to 13 and 14 to 21. So, ang scheduling mo sa ibang core dapat paatras, papuntang basic kasi dapat naunang in-implement yung basic, common, and core competencies. So, yun kasi po ang ilalagay nyo dito sa date accomplish. Okay? Yan po yung ilalagay nyo dito sa date accomplish. So, dapat pagdating doon sa core competency, ginawa nyo ng training plan, dapat kung ano yung date na nilagay nyo doon sa training plan ninyo, okay, sa training plan ninyo, kung anong date nilagay mo dito sa training plan, dapat yun din ang date na magre-reflect dito sa trainer's record book ninyo. Sa trainer's record book ninyo. Ganon din dapat ang magre-reflect. Kasi baka nilagay mo doon November, pagdating mo sa TRB, August na. So, walang consistency yung document mo. Okay? So, ano ang ilalagay natin dito? So, sa task activity, kuha na lang kayo doon sa TR, sa training regulation. Pwede naman kayo mag-create ng sarili ninyo dito na activities. Pwede naman sa assessment criteria kayo magkuha sa CBC. So, example. So, by the way, this one will be using, gumamit po siya ng publisher. Okay? Siguro naman, kung hindi kayo marunong sa publisher, magpaturo na lang kayo sa mga anak ninyo, kapatid nyo, pinsan nyo na marunong sa publisher. Okay? So, cover, ito yung cover ng TRB. Maglagay kayo ng picture ng estudyante ninyo, logo ng school. Kung wala pang school, mag-invento na lang kayo ng school ninyo. Ayan. Lagyan ng mga content, kung anong qualification, kung anong school. Then, ito as is na po yan. I-edit nyo na lang yung qualification dito. Palitan nyo na lang. Ayan. Then, ito na yung learning outcome. So, unang competency is basic competency yan. Yan yung nasa basic ninyo eh. Kung makikita nyo yung date, ano? Ayan yung date, August 14. So, competent. So, next is, yan, work in a team environment. Yan yung basic competency ninyo. Occupational safety. Perform, ito, ano na yan? Common. Perform, computer operation. Yan, common competencies. Okay. Terminate. Okay. This one is now core. Kunwari, ito yung ginawan mo ng training plan. Dapat, kung nilagay mo doon September 3 to 7, dapat pagdating dito, September 3 to 7 din yung date. Dapat consistent po yung date. Okay? Ayan. Then, ito, bala na kayo mag-conceptualize ng mission. Kunwari, nagay na lang kayo kung anong mission, vision. Okay? So, yan po ang trainees record book. Okay, marami naman po dyan na sample. Ayusin nyo na lang, i-edit nyo na lang, pero dapat make sure na yung mga date na ginagamit natin ay consistent with the training plan. O, question sa TRB. Sir, sa task po, yung task or activity doon, sa pangalawang column sa TRB, as yung assessment, galing po ba yun sa assessment criteria? Yes sir, pwede mong kunin yan.
sa Performance. performance criteria. Okay, sir. Or pwede mo naman, sir, para hindi kayo mahirapan, doon na lang kayo magkuha sa learning content. Pwede naman doon. Kasi activities din yun eh. Example, training regulation. Yung learning content, pwede naman yun. Pero hindi naman nangangahulugan na lahat yun ilalagay nyo. Take note, hindi lahat ilalagay dito. Ang ilalagay nyo lang dito, yung may activity. Baka yung pati pag-read, nilagay nyo dito. Huwag nyo ilalagay dito yung read. Ha? Or theory. Dapat activities lang ang ilalagay nyo dito. Kasi ano to eh, monitoring ito ng daily activities ng student. Sa loob ng school at sa OJT. No? Hindi lang sa OJT, pati sa loob ng school. So, mga activities lang. Okay? O, other questions? Clarifications? Anyway, may mga sample naman, sir. May mga sample naman kayong makukuha dyan. Compare na lang yung doon sa sample. Okay? Okay. Okay na tayo dito ha sa training record book. Next is trainee progress sheet. Ayan. Sa trainee progress sheet, simple lang naman ito. Kung ano nilagay nyo sa training plan, yun din ang ilalagay nyo dito. Ayan, ito yung sample. Ito yung training plan, ito yung trainee progress sheet. Saan galing? So ito, from training plan, ilalagay nyo lang dito. Galing dito sa training plan, ilalagay mo din dito. Yung oras ay nandito rin. The same here. Date start and finish. Ayan. So, instructor initial. So, yan. Copy-paste lang naman ito. Galing lang naman yan lahat sa training plan. Ha? So, may sample tayo dito. O, take note ha, may mga sample po dito sa baba. Pero hindi nangahulugan niya, yun na lang ang isusubmit nyo. Ha? Paki-revise. Ayan. O, kunwari, ito yung no sa Kukiri. O, ayan yung schedule niya. Dapat jive po yan doon sa trainees record book. Yung initial ng trainer, ito yung initial ng supervisor sa industry. Ayan. Okay? So, madaling-madali lang gawin yan. Copy-paste. Ano? So, that is the first initial output na isusubmit ninyo dito sa supervise. Next is review and evaluate work-based training effectiveness. So, first is prepare and submit trainee self-evaluation. Ito, madali lang to kasi may sample na tayo dito. I-edit mo na lang yung iba. So, itong green, hindi nyo na po ito pwedeng palitan. Huwag nyo nang palitan yan. Pero pagdating sa 10, 11 hanggang 15, ilalagay po ninyo yan yung self-evaluation ng qualification ninyo. Kunwari, sa CSS. Kunwari sa CSS. Ito. So, yung 1 to, ano ba yan? 1 to 10. Yung 1 to 10, as is na po yan. Huwag nyo nang palitan. Pero pagdating sa 11 hanggang 16, naka-classify po yan depende sa qualification nyo. Example, assist the trainee to install and repair computer. O, papalitan mo yan. Kung driving ka, ilalagay mo dyan. Assist the student on how to use the different parts of vehicle like example nga steering wheel, clutch, and so on and so forth. Ayan. Yan ang yung mga ilalagay nyo dito. Okay, observe the blow baguettes. Yan, perform the blow baguettes. So, yan ang ilalagay nyo dito. Ano? So, ito kasi parang self-evaluation to ng trainer. As a trainer, ano ba ang kaya kong gawin para sa student ko? Yan. Yan ang ilalagay mo dyan. I can assist the trainee to install and repair computer. I can help the trainee to install and configure network operating system. So, yan ang ibig sabihin. Yan namang ay tuturo ko sa estudyante ko. Okay? So, yan ang trainer self-evaluation. Okay. Next. So, hindi ko na kailangan kasi madali lang yan. Submit training session evaluation. Okay. Ito medyo mahaba ito. So, mayroon na pong nakaredy dyan na training session evaluation. So, ang gagawin nyo na lang is to replace the name and lagyan nyo ng mga score, kunwari. Kunwari, in-scorean ng student mo. Kunwari, ganyan.
nag-score yung student mo, rater A, B, C. Then, summary, ilalagay nyo lang dito yung summary. Then, recommendations. Ayan. So, ito naka-ready na po yan. Huwag nyo nang palitan yan. Naka-ready na yan. Lalagyan nyo na lang ng remarks ng mga check. Okay, ang sample ko dito, ang kunwari, nag-check lahat 5. Pero sa inyo, lagyan nyo ng 4, lagyan nyo ng 3. Ano? Para pag kinompute natin dito, makikita natin kung ano ang result. Now, depende sa result. Kung ang result niya, kung kunwari ito ay outstanding, therefore, ang recommendation mo is maintain the methodology. Kung ang result mo ay 1 or 2, syempre, ang recommendation mo niyan is to replace the methodologies. Ayan. So, fictitious na lang po ang pag-rate nyo dito. Hindi nyo na kailangan iparate to sa kapwa nyo students. Okay? Ayan. So, ang sample po niyan, kunwari sa FBS, nandito. Ayan. So, kunwari yan, nag-rate ng 5. Ayan, nag-rate lahat din ng 5. So, ito yung summary niya. Ayan, outstanding daw. Okay? So, ganyan din po ang gagawin po ninyo. Okay, next. Last. Yun na pala yung last. Yun na yung last. Okay? So, yan po yung mga gagawin po natin. So, hopefully kayong weekend, Saturday, Sunday, yan po yung pag-uukulan natin ng pansin. Kasi sayang naman ang oras natin kung wala tayong gagawin na weekend. So, question po ba? May question. Kaya po bang gawin na weekend? Sige, pwede kayo magpatulong kung kung hindi naintindihan, You can ask question to us, okay? O, sino may question? Okay, so wala na, no? This one, anyway, naka-record naman ito. Pwede nyo i-review. Ipopost ko na lang mamayang hapon sa group chat. Okay? Sige. So, by the way, pag na-checkan na po namin yung mga output ninyo, paki-save po yan sa file ninyo, ha? So, kunwari sa session plan, so data gathering, so TNA, nagka-checkan na namin yon, i-save na po ninyo yan sa mga document ninyo kasi at the end of this training, sabi ko nga sa inyo, kailangan natin i-print yon. Magpiprint po kayo ng mga portfolio na yon in preparation for your national assessment. Okay? Question po. Clarifications. Sir, po sa naisubmit na namin na mga outputs, Yes. Halimbawa sa plan training session, may inedit pa po kami pero na-check na po at nag-grade nyo na po. Tapos may inedit lang na konting part. Pwede po kami mag-re-upload o Yes, i-re-upload okay lang. Okay lang, sir. Re-upload, Okay, sir. notify us na nag-re-upload kayo para ma-check din namin yung revised version ninyo. Okay. Basta make sure na pag nag-re-upload kayo, alam ng trainer na nag-re-upload kayo. Okay? Okay, so other questions, clarifications? Sir, may lang ako, may clarify man ako sa mga trainees. Kasi nag-check ako ng CBLM, ang mga session plan bako updated. Kaya paki-update man po, totalita po yan, okay? Yan na ko. Tsaka so, mga ba ganinda, yung sa sarong page, saralak na ito. Yaw na sa information. So self-check, so answer key saralak, separate ang answer key, separate ang self-check. Okay po, yan lang. Thank you. Okay, so consistency po ng document yung nilagay nyo sa session plan, na activity, na task, na information sheet, yun din dapat ang magre-reflect sa CBLM. Dapat consistent po tayo. Okay po? Tapos, ganito, sa information sheet, dapat ang self-check sa next page yan. Hindi po pwedeng may kasabay na self-check doon sa information sheet. Bakit? Kasi pag nag-review yung student mo, di nakikita niya yung sagot doon sa taas na part ng papel. Di ba? And siyempre, yung answer key, wag niyong ihalo doon sa self-check. Paano magre-review niya yung student mo? Nasa baba yung sagot. Di ba? So, gari man sa napigdaya niya sa buhay niya. No? Tinuruan niyo yung student niyo na magdaya. No?
So dapat ang answer key dapat hindi kasama dapat doon sa self-check. Okay? Ganun lang po 'yun. Sige. So question, clarification. Oh, sir. Ay, sir. Kunwari, may assignment po ngayon na ibibigay. Saan pong part po yun i sir? Sir, wala tayong assignment sa CBT. Na wala tayong assignment. Yun na po yung task sheet. Task sheet at saka job sheet and operation sheet. Yun na po yung parang assignment nyo sa kanila. Kasi gagawin nila yon on specific period. Kunwari, may task sheet, gagawin niya bukas. O yun yung assignment na gagawin niya. No? Kasi sa skills baga po ang inano natin, hindi tayo pwede pagbigay ng assignment. Okay nga, class, example, driving. Okay, class, take home test, mag-drive kayo sa bahay ninyo. Hindi naman pwede mag-drive sa bahay. Kaya nga ako, sir, nag-aral ng driving kasi wala man kaming sasakyan. Bakit kami magda-drive sa bahay? Diba? Ganun din yun. Or hindi man pwedeng, assignment, mag-reformat ka mo kay computer sa bahay. Wala kami, sir, na laptop. Ano namin i-reformat yon? So, hindi siya pwedeng ganun, sir. Gagawin yan, sir, sa school. Yan na yung task sheet, job sheet, and operation sheets. Parang assignment na rin yun. Okay po? Salamat, sir. Okay. Other questions, clarifications? Okay na? So, pwede na tayong mag-start ng mga gagawin. Sir, good morning po. Sige, sir. Question. Sir, sa attendance po, sir. Ano yun? Late lang po ako, sir. Jason. Present po ako na. Saan ka nga, sir, naka-enroll? Saan kang group? Sa electrician po, sir. Sa electrician and electronics group. Okay, sige, sir, updated. Sa drivers group, nandiyan na ba si Sir Castuera? Castuera, nandito na ba? Wala, sir, wala. Nakamute, hindi sir narinig ang boses mo, sir. Si Sir Roldan, nandito na rin. Ay, ayan pala si Sir. Okay. Sige, okay na. Updated. Castuera lang ang wala. Sir, pa-type na lang, sir. Pa-type na lang. Hindi ko naririnig, sir. Nandiyan si Castuera. Ikaw itong Grace Ann Polo. Okay. Iba kasi ang pangalan mo dito. Grace Ann Polo. Ibang account. Sige. Ayan. Okay na, sir. Updated na. Okay. So, sa Disuyo, Rica, nandito na ba? Wara. Caron, Jennifer. Wala din. Buling. Nandito ba? Herbert? Ayo. Tao. Mute natin. Mute natin. Arthur Gomez. Present po si Arthur Gomez. Okay na, sir. Updated na po, Sir Gomez. Updated na po. Thank you po. Okay. Sige. So, ayan. May question pa? Wala na? Sige. So, ayan. Stop na natin yung recording. Okay.